So good evening mga ka-farmland. Today, bali tripping po tayo sa 1,000 square meter dito sa Calawag. Yan. So ngayon may kasama tayong buyer. May kasama din tayong artista. Ayan. So ngayon mga ka-farmland, pinagbuko muna natin yung buyer. Ayan. Kasi napakainit po ng panahon. Ayan. So from Manila pa po sila. Bali magkasama po sila. Ayan. So yun mga ka-farmland, bali ito po yung sinasubdivide na 1,000 square meter. Ayan. So yung buyer po natin is commute, kaya nag-arkila po tayo ng jeep. Bali yung jeep naman po is kaibigan din natin ng may-ari. Ayan. Kung commute po kayo, pwede rin po ito yung kunin nating service papunta dito sa property mga ka-farmland. Ayan. So yun mga ka-farmland, bali ito na po yung sinasubdivide. Ito na po yung update, kasi sa vlog 5 ko po is wala pang daan. So wala pang kalsada, pero ngayon ay pasok na po ito. Pasok na po ang 4-wheel, so accessible na po siya puntahan. Ayan, even sedan ay makapasok po sa property. Kahit mababang uri ng sasakyan ay pasok na sa property kasi napakaganda na po ng daan dito. Ayan, so yun mga ka-farmland, napakalinis ng property. Ayan, bagong linis po ito. Wow, ayan. Sa source ng kuryente mga ka-farmland, may kuryente na sa lugar, and then sa tubig pwede po tayo mag-dep well. Wow, ganda. Ayan, so available pa po ito mga ka-farmland, itong slot na to. Ayan, itong yan lakaran ko. Then yung kabila, available pa rin po yan. Wow. So yun mga ka-farmland, ito po ay road right of way para dito sa property. Ayan, so may distance po itong 200 meters mula Barangay Road. So ito po ay plan din gawing Barangay Road mga ka-farmland, kasi plano po ng kapitan na i-develop na Barangay Road ito, natatagos po ng kabilang barangay sa Barangay Bukal po mga ka-farmland. So may isang barangay po doon, plano pong i-develop ito na tatagos doon sa kabilang barangay, kaya possible soon sementohin po ito mga ka-farmland. Ayan. Wow, ganda. Napakaganda po ng ambience ito mga ka-farmland at napakahangin. Ayan, so platted po itong area nito. Ito mga ka-farmland ay available pa. Ayan. So pwede po tayong mamili dito. So yun mga ka-farmland, mag-enjoy ka dito kasi malapit sa dagat. Ayan, bali ito po yung 4,000 square meter itong may bahay. Ayan, so ito naman po, itong lane na to is 1,000 square meter po ito. Ayan, so yun mga ka-farmland, ang distance po ito sa dagat is 8 to 10 minutes. Ayan, kung mahilig ka magdagat, tamang-tama po ito. Ayan, and then ang pwede natin gawin mga ka-farmland, pwede kang bumili ng bangka. And then pwede mo siyang ipangisda sa iba. So sa huli ay hati po kayo. So sila po yung maglalaot, sa inyo po yung bangka, sila maglalaot, and then sa huli hati po kayo mga ka-farmland. Ayan, para kahit nasa bahay lang kayo, pag may bangka kayo, may isda araw-araw. So libre pang ulam na rin mga ka-farmland, and then sariwang-sariwa po yan. Ayan, napakaganda po nito for retirement plan. At the same time, investment na rin, kasi alam naman po natin yearly pag nagkakaroon ng development sa lugar, ito mataas po ang value niyan. Tulad nito, last year ang posting ko po nito is almost 250,000 lang per 1,000 square meter. So ngayon is nagti 300 to 350,000 na. Ngayon, so ganun po kabilis magtaas ang value ng property, lalo na pag nagkakaroon ng development sa lugar mga ka-farmland. Ayan, so ito pong lot na to, if mapipili niyo mga ka-farmland, kasama na po itong nyug na to. So wala nang puputulin dyan, wala nang tatagkalin. Ayan, so ganda. So bali ito po yung lot 4 and 5. So yung lot 4 po ay sold na mga ka-farmland. Ayan, so ito po ay 4,000 square meter, available pa. So platted po itong area na ito mga ka-farmland. So ito po ay 7 hectare na sinubdivide. So 61 slot po ito. Bali ito po ay 14 hectare, and then 7 hectare lang muna yung inopen. Ayan, so flat land po yan. Ngayon medyo madamo, pero lilinisin din po itong part na to. Ayan, medyo tumaas na lang yung damo niya, pero dati po ito ay nilinis na rin. Ayan, so ganda. Ito mga ka-farmland, suggested ko to. Flat land, and then napakaganda po ng part na to. And then sa baha, no worries mga ka-farmland, kasi mataas na lugar po ito, kaya hindi tayo aabutin ng baha. Ganda. And may distance po ito sa from National Highway. So may distance po ito na dati natatakbo ko po ito ng almost 30 minutes lang from National Highway na motor. So sa 4 wheels mga ka-farmland, possible is 50 to 1 hours, 50 minutes to 1 hours, kasi may mga part po siyang off-road. Nasa ngayon naman po ongoing, at makikita nyo rin na talagang dine-develop yung kalsada niya.
Ayan, so ang municipal naman po is ito po talaga yung target nila na pagandahin yung daan kasi ang Calawag po ay isa po ito sa pinakamagandang dagat, itong Barangay Kapaluhan sa Calawag. Kaya plano po itong gawing ecotourism ng Calawag mga ka-farmlet, itong Barangay Kapaluhan. Ayan, kaya nakapokus pa municipal dito sa improvement ng daan mga ka-farmlet. Kaya every year nagkakaroon po ng development. So yung mga ka-farmlet, kung ang hanap mo ay retirement plan at the same time investment na rin, ayan, so tamang-tama po ito mga ka-farmlet. So mamaya ay pupunta po tayo sa dagat, isasama natin yung buyer para at least ay ma-enjoy din po nila yung dagat ng Kapaluhan. So yun mga ka-farmlet, kung may pamilya ka o may kids ka, pwede po kayo mag-overnight dito sa Barangay Kapaluhan. Pwede kayo magdala ng damit. May mga resort naman po dito na pwedeng puntahan. At marami pa rin pong ongoing resort na dine-develop. So may property na rin po dyan si Apo Umoy, kung kilala niyo po yung singer. And then Mayor ng Calawag meron din. So may property din po dyan si Yang at Vice Ganda sa Karatig Barangay. So ayan. So yun mga ka-farmlet, bali kung interested ka po update nyo lang po ako. So sasagot naman po tayo. Message nyo lang po ako sa Viber, WhatsApp. Ayan. Scammer. Viber natin. Ayan. So napaka-relax po ito. Gawing service, mahangin sa daan. So ito po yung 4,000 square meter. So yun po yung buyer natin na mamaya kasamaan po natin sa dagat para ma-enjoy naman po nila yung dagat ng Kapaluhan. So ayun mga ka-farmlet, bali doon tayo galing kanina sa 4,000 square meter, and then bali ito po yung sinasubdivide na 1,000 square meter. Ayan, so ito po yung lot 4 po ay sold na, bali ito yung lot 5 mula dito sa may kahoy na yan, and then abot po dito yung boundaries niya sa may kahoy na to. So estimate natin it's almost 10 meters po yung frontage niya sa kalsada. Ayan, so platted po ito mga ka-farmlet, and then pahaba po yung property niya. So medyo madamo lang, pero if ever may interest po yung buyer, lilinisin naman po ito mga ka-farmlet. Ayan. So tabing kalsada po ito. Ito po yung road right po niya mga ka-farmlet, na soon plano pong gawing barangay road, natatago sa kabilang barangay. So Kapaluhan, plano pong i-develop ng kapitan, natatago sa kabilang barangay. Kaya possible po ma-cemented po ito soon. Pwede na-cemento itong itong kalsada na to. Ayan. So mula dito mga ka-farmlet, ito yung lot 5, lot 6, lot 7, lot 8, lot 9 hanggang lot 13 po ito. And then yung nasa likod ko naman po is 14 to 21. So lot 14 to 21 lot. Ayan. So ito po yung nasa likod ko. Bali, madamo pa po ito, hindi pa ino-open. So unahin po muna itong hanay na to. Pero if may interest po kayo sa part na to mga ka-farmlet, ayan, so lilinisin naman po yan. And then platted po itong area na to. Ayan. So ang recommended ko po dito mga ka-farmlet, kung may budget naman po kayo or kaya ay may kaibigan kayo na willing din bumili, so recommended ko po itong part na to. Ayan, kung ang hanap nyo po ay may puno ng nyug, so 4,000 square meter, pwede nyo po paghatian ng kapatid nyo o relatives nyo po. Ayan, kasi may tanim, and then maganda rin po talaga yung area nya. Ayan, so bali ito po yung lot 5 hanggang lot 13 po ito. So yung nasa likod ko po is lot 14 hanggang lot 21. Ayan, so ito po yung kalsada nya. Ayan, so accessible naman po ito ng sasakyan. Ayan, kahit mababa, pasok naman po sa property. Ayan, malapad naman po itong daan na to na soon. Yun nga po, plano rin gawing barangay road. Kaya possible, sementohin din po itong daan na to. Ayan, so may kasama po tayong buyer ngayon. Ayan, sila ma'am at sir, bali mag-asawa po sila. Galing po ng Manila. Ayan. So platted po ito. Hindi na natin ma-view kasi medyo madamo siya. Pero if may interest po, ililinisin naman po yan. Yung part na yan. Yan, napakaganda po nito. Flatland. And then malapit po sa dagat. Ayun mga ka-farmlet, so after tripping diretso po tayo sa dagat para at least makita rin po ng buyer natin kung gaano kaganda ang dagat ng Kapaluhan. So yun mga ka-farmlet, kung may kids po kayo, ayan, or family na nandito sa Pinas, ayan, so pwede po tayong pumunta dito sa dagat after tripping. Ayan, so pwede po kayo mag-overnight dito kasi may mga resort naman po na pwede tulugan. Ayan, so ito po yung service natin. Then puntahan natin yung dagat. So ayan po yung resort park.
ka-farmland na pwede natin tutukan. Ayan, so ganda po yung dagat dito, white sand. Ayan, napakaganda po, pino po ang buhangin dito mga ka-farmland. And then ito po yung dagat niya, wow, napakaganda mga ka-farmland. Ayan, so gantong time po maganda pumunta rito kasi low tide. Ayan, so ganito po ang buhangin dito, pino. Ayan, wow. So ganito po kaganda ang dagat dito sa Kapaluan mga ka-farmland. Ayan, so ganda. Ayan mga ka-farmland, pag low tide pwede ka magmotor dyan sa part na yan kasi malayo po ang hibas dito. Hindi lang gunting dito mga ka-farmland, kung may kids ka no worries po kahit maligo sila dito kasi walang kakalunuran kasi malayo po ang hibas dito. And then kumbaga mga ka-farmland hindi ganun kalalim yung dagat dito, mababaw lang. Ayan, pag low tide abot doon po ang tubig niya, and then pag high tide mga ka-farmland abot dito po sa tinatayuan ko. Ayan, so mababaw lang po ito kahit low tide or may kids kayo, so hindi po risky maligo dito kasi mababaw lang po itong area na to. Ayan, so white sand po ito mga ka-farmland. Ganda. Ayan, so ganito po kaganda ang dagat dito. Wow, wala lang to sa linis itong part na to. Ayan, so kung may kids po kayo or family, ayan, pwede nyo pong isama sa viewing para at least may family bonding din po kayo. And then yun, pwede po tayo mag-overnight dito. Ayan, so marami naman pong resort na pwede puntahan. Ganda. Tahan natin. Sarap ng hangin mga ka-farmland. Wow, si Vice, sitting pretty ka dyan Ayan, so ito po yung service natin. So yun mga ka-farmland, ayan, so pwede ka rin bumili ng bangka dito sa Kapaluhan So ayan, para at least libangan na rin. So pwede ka pong mag-isda. And then yun mga ka-farmland, yung sabi ko kanina, pwede mo siyang ipalaot sa ibang tao And then sa huli hati po tayo. Hindi tayo, kayo po. Ayan, so hati po kayo sa huli. So yun mga ka-farmland. Ayan, so ang kagandahan dito pag may sarili kang bangka mga ka-farmland at pinalawat mo sa iba, so pagdating ng hapon may sariwang isda ka po, o pwede mong ibenta or pwedeng panarili, hindi natin bibilhin sa bayan. Ayan, so yun ang kagandahan dito mga ka-farmland, at malilibang ka po dito. Ayan, kung retirement plan po ang hanap mo tamang-tama po ito mga ka-farmland. Ayan, so ayun, may nagmumotor.